Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong ginanap na event dyan po sa araw ng kagitingan sa ating bansa noong April 9. Meron pong mensahe ang ating Pangulo, ganun din po si Senate President at yung ating mga kasundaluhan, yung DND, AFP at PNP officials, no? Sabihin lang natin kung ano yung mga sinabi ng Pangulo at ano po yung ginawa niya para po sa benepisyo ng ating mga yung mga kasundaluhan, yung mga war heroes natin nung pang World War II. Malamang kabilang na rin po dyan ang mga uniform personnel. Also, isasama natin dito kasi meron pong isang senador na mukhang nagpapansin, no? Alam nyo naman, mukha po itong narcissistic at it's all about her or he. Or, tama ba? Her or he? Mamaya malalaman ninyo. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbibideo replay, sa nagsishare ng kanilang blessings. Si Miss Kaluyal Wanabet po, nag-share po siya ng kanyang blessings through super thanks. Maraming salamat po Miss Kaluyal Wanabet, no, sa walang sawa mong pagsuporta, no, sa ating mumunting channel. May God bless you. At ganun din po sa mga katuwang natin sa ating video premiere, which is 9 p.m. California time, 12 p.m. Manila time. So, kung naka-break man kayo, kung gusto nyong makisali sa ating video premiere, pwede naman po, no? Doon po sa mga regular sa ating chat box, nandyan si Elora Liz at yung kanyang Mr. Right and Left, si Ate Marie Chris Hernandez, si Ai Chang, si Miyu, si Kaluyal Wanabet na mga taga-Japan po, si Kaluyal Milestone, Kaluyal Alex Andrade, si Maritel T, Priscilla Acepcion, si Mami B, Ate Mighty Baisa, si Rebecca Lagman, si Twiller Wilfred, Ninita Umali, and Nilda Arceo, si RN Tusen, si Tropa Kills, si Danny Reynado, at si Lola Carclea, no? At yung ating for future president, si Lulu. So dito po, simulan natin sa balita po ng politiko. Ito, I think naisama ko na to o nabalitaan nyo na o hindi nabigyan pansin. Kasi po si Senate President Juan Miguel Zubiri nabigyan po ng parangal. Actually, nagpa-reserve po siya. Army reservist na siya. No? Parang iniisip niya it's about time na sumabak maging isang Army reservist. At yun nga po, binigyan po siya, donning of the ranks ang tawag po nila, no? At siya po ay naging Lieutenant Colonel, Army Reservist. No? Sabi po dito sa Politico, ito po yung headline, Zubiri, Patriots must be ready to fight for the country. O, ayan po, no? So, kukunin na lang po natin yung quote card dito sa Impact Leadership. O, yan po yung sabi, no, isa sa mga nilalaman ng talumpati ni Senate President Mig Zubiri. Palagi nating kinakanta, lupang hinirang, duyang ka ng magiting. Panawagan po ito sa atin na isabuhay ang giting at tapang ng ating mga bayani na nagbigay ng kanilang sarili para sa bayan. Wala nang ibang magtatanggol sa ating bayan kundi tayo mismo. Tayo ang maniniguro na sa manlulupig, di pa sisiil ang ating mahal na Pilipinas, kaya umaasa ako na marami pang ibang kababayan natin ang susunod sa ating pagiging reservist ng Armed Forces of the Philippines. Samahan nyo kami sa pagtindig para sa ating kalayaan at sa ating kapayapaan. O ayan po, hinihikayat niya po yung mga 18 and above na kung gusto nyo, sumali kayo bilang isang reservist or di kaya, better yet, kung ano naman,
join the military. Walang pilitan. It is your own choice. It is your own volition. Okay? Tandaan nyo po yan, ha? Yan po yung kanyang talumpati. Isabuhay ang galing at tapang ng ating mga bayani na nagbigay ng kanilang sarili para sa bayan. Wala nang ibang magtatanggol sa ating bayan kundi tayo mismo. Yun po yung mga binitawan niyang salita sa kanyang talumpati. Okay? Ang gusto ko, tandaan nyo lang yan. No? Tandaan nyo yan kasi magagamit natin yan mamaya. Meron lang tayong sasampalin ng mga katagang yan. Okay? At ganun din po, sa talumpating iyon, sinabi niya rin, no, na, baga yung sa interview na no, ang sabi dito sa GMA News Online, Subiri, Senate to prioritize mandatory ROTC bill debates in May. Ito pahahapyawan lang natin. Maalala nyo to? Di ba isa ito sa mga sinusulong ni Wonderful Tonight Senator? Natenga po yan. Pero, ang sinasabi ni Subiri, I think it's about time. Kasi alam ko yung huling-huling mga survey about this, marami po ang gustong bumalik ang ROTC. Actually, hindi naman tinanggal yan. Kumbaga, optional na lang yan na i-take ninyo. Hindi na po siya mandatory tulad nung panahon namin. Kasi may mga power trip kasing mga ROTC officer no, nag-officers lang para maging power tripper. Ayan. Dahil sa kakaguhan ng mga ibang officers, ayan. 'Di ba? Natanggal yung mandatory, naging optional na lang. Pero hindi po natanggal 'yan. May mga universidad na nag-ROTC, no? Ito po, ipupush nila, no? Ito, kinausap ko na ang ating majority leader, si Senator Joel Villanueva. Ang aking commitment kay Senator Bato de la Rosa, who is the chairman and si Bato pala ang sponsor. Sorry po Senator Bato, akala ko kasi si Wonderful Tonight kasi siya ang maingay dito And the sponsor of the ROTC bill that this month of May, naka-table na yan araw-araw sa Senado. Ayan. Subiri in an ambush interview after he accepted the rank of Lieutenant Colonel. Okay? Kung meron po akong mga kasama na hindi sang-ayon sa ROTC, magboto na lang po sila. Ibigay na lang po nila ang boto nila kasi sa tingin ko, mas marami po ang gusto ng ROTC doon sa Senado. So let's give the bill a chance. We'll vote on it whether it passes or not, but we will prioritize it this coming May before the Siniday break. Ayan daw po. So, ako naman, hindi po ako nagdi-disagree dyan sa ROTC. No? Baka sabihin nyo, may bias ka naman kasi dumaan ka sa ROTC. Opo, nung panahon namin, talagang walang kwenta. Bilad ka sa araw, marcha-marcha, pa-red dress, nood-nood lang ng demonstration, ganon. Ako nga, taga-benta ako ng yung ROTC ko sa Adamson, yung last year ko. Nagbenta na lang ako ng yung snacks. Sinong gustong sumali sa snacks? Kailangan kompleto yung i-remit mong pera. Otherwise, ikaw ang mag-aabono. Halimbawa, yung tinapay, ang palaman nun, hindi ko alam. Basta 5 piso noon yun. Kung binigyan ka ng isang platoon, sa'yo yung isang platoon. Kung ilan yun nandun sa platoon, ayun yung number ng tinapay. Dapat, mo yun? Times 5 kasi 5 piso isa Make sure na bago sila bigyan ng tinapay, bayad muna. Ako sigurista ako no? Pag ayan na, naubos mo na yung tinapay, sabihin mo lang, sir, tapos na po. Sige, punta ka na dun sa grandstand, sumilong ka na. Ayun lang ang purpose ko noon. Yung hindi ako mabilad ng gusto kasi itim ko na, mabibilad pa ako dyan, skin cancer. Biruin nyo 8 to 12 yun. Minsan, 11 o'clock, pinapauwi na kami. Basta nakapag-remit na kami. Babay na kami sa mga yon. Hindi na kami makikihabilo sa traffic, yung unahan sa jeep. Pero amoy pawis ka pa rin. Nakakahiyang sumakay doon. Lalo na kung may chicks. Baho naman ito. Amoy araw. Makikita ko, nagtatakip sila ng panyo. Kaya ginagawa namin, pag amoy-amoy kami, amoy araw. Sabit na lang po, Manong. Bayad. Sige. Hanggang Buendia lang naman. Kasi taga-women's yung ko yung room ko nun sa
malapit sa ano sa women, sa Nakpil, kanto ng San Marcelino yan. May building doon, pero doon kami sa taas, yung uugod-ugod na building. Gadun. Pag wala ng pera, dating ng Buendia, lalakarin na lang, malapit lang naman. Naghihirap ng kolehiyo. Siguro sabi nyo, ganun ang bias ko kasi naranasan ko. Pero ito po, base doon po sa yung proposal ni Senator Bato, talagang lalagyan ng mga probisyon. Yung hihigpitan ang parusa sa maiimbestigahan na may naghihasing. Kasi sa tulad ng sinabi ko kanina, mga loko-loko kasi itong mga ibang officer sa ROTC, mga power trip, kagagawan po nila yan. Ngayon, dapat busisiin nila. Ang sabi nga ni Subiri, ayon sa akin nabasa, kung engineer ka, doon ka sa yung corps na mga pang-engineer, architect, computer science, engineer, ganon. Sa cybersecurity, kung nurses ka, medical corps ka, ganon. Pero yung papahirapan ka, kakaldagin ka, wala po yun. No? Yun ang magandang ipanukala nila dito. Ako, maasa akong ganon ang gagawin nila, Subiri. Okay? So, labas tayo dyan. Ngayon po, ang Pangulong Bongbong natin, nagbigay po ng mensahe para sa 82 years ng araw ng kagitingan, no? So dito po sa kanyang mensahe, nandiyan po yan sa PCO or sa Bongbong Marcos official Facebook page. Ito po yung mensahe niya, no? Siguro bigyan na lang natin ito ng basa dito sa last paragraph, ha? So 82 years na nga yan in celebration. Thus, on our commemoration on the Day of Valor or Araw ng Kagitingan, let us emulate the bravery, integrity, and resilience of the heroes and heroines of Bataan so that, like them, we may emerge triumphant in the trials of our time. With the great sacrifices of our progenitors foremost in our minds, progenitors, tinding English naman ito. Mami B, paki-explain nga. Mami B, birthday mo naman, happy birthday. Can you explain what is the meaning of progenitors? Aliboga, progenitors daw. Ano ba naman to, Pangulo? Sabi ko naman sa'yo maging ka naman, minsan, i-consider mo naman yung mga yung mga audience tulad ko. Progenitors. Hindi progenitor. Progenitors. Progenitor. Pag plural, genitors with S. A person or thing from which a person, animal or plant is descendant or originate. So, ayan. Parang ginawa lang, originator. Anak ng siopaw naman. Doon daw nagsimula yung mga descendants, ancestor or parents. Hirap talaga ng elitista, mga kababayan. Hindi naman sa tinutuya ako ang presidente. Ikaw naman presidente. Sabi mo na lang, ha? Ako, bibigyan ko na lang to ng twist, ha? Asan na yung progenitors? With the great sacrifices of our descendants, ancestors. Tanggalin ko na yung progenitors. Foremost in our minds, let us be inspired to follow their legacy by working together to unitedly realize the bagong Pilipinas that we aspire for our people. I wish all of us a truly meaningful observance of this significant day. Gusto ko ring tandaan nyo to, ha? Yung sinabi dito ng Pangulo. Kaya ako na lang po binasa nga po yung last paragraph Let us emulate the bravery, integrity, and resilience of the heroes and heroines of Bataan so that like them, we may emerge triumphant in the trials of our time. I like you to namnamin ninyo yan. Saka yung sinabi ni Subiri kanina na tulad nung isabuhay ang giting at tapang ng ating mga bayani. Parang ganun din sa English, no? In English lang ng Pangulo. Sino pa ang magtatanggol sa ating bayan kundi tayo mismo na mga Pilipino? Patriotism, nationalism. Ayan po, ha?
O, tandaan natin yan. Okay? Ngayon, aside from that, basta, babalikan natin yung mga yan. Doon din sa kanyang talumpati sa araw ng kagitingan, nandun yung mga veterano ng World War II, meron pa pong mga buhay, no? Sabi sa GMA, Marcos wants review of disabled soldiers separation benefits. So, ayan. I am directing the Defense, Budget, and Finance Departments to study the existing separation benefits of soldiers who incurred total permanent disability in the line of duty to see if these are commensurate to the sacrifices that they have made and submit the recommendations while taking stock of the national government's position. Ayan po yan. Kumbaga, gusto niyang bigyan ng pagpapahalaga lalo, no? Republic Act number 11958 or an act rationalizing the disability pensions of veterans, amending for the purpose Republic Act number 6948 entitled An Act Standardizing and Upgrading the Benefits for Military Veterans and Their Dependents as amended. Under the said law, a veteran who is disabled owing to sickness, disease, wounds, or injuries sustained in the line of duty shall be given monthly disability pension according to the prescribed rates. Oy, maganda naman po yan, no? Ayos yan. So, yung iba, basahin nyo na lang po dito para hindi po tayo maano dito, no? Mahaba ang ating pagbablog. Okay? So, gusto niyang i-review yung disabled benefits ng mga sundalo. Okay? Next, isa pa. Ha? Ito, sa Presidential Communications Office, PBBM urged youths to draw inspiration from World War II heroes, emulate patriotism amid challenges versus rules-based international order. O, ayon, parang may pinaringgan. Di po ba? O, ayan lang. Ito po, dito, sabi niya, quote, some pretend clear and present threats to our sovereign rights and in fact, have already caused physical harm to our people. Ang mga ito ay hindi katanggap-tanggap, hindi makatwiran o makatarungan, lalo na sa panahon ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Naway magsilbing inspirasyon ang mga kaganapan noong 1942 at ang tagumpay natin noong 1945 sa ating lahat. Gayun din sa ating kabataan at sa ating mga susunod na sa alinlahi, tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating bakuran. Oy, may pinariringgan talaga. We must leverage these lessons if we are to safeguard the future of our republic. The sacrifices of our heroes must galvanize us and strengthen our national consciousness and our patriotic spirit. Tandaan nyo yan, ha? Saka yung mga mensahe niya, pati si Subiri, ha? Encouragement. No? Ini-encourage ang mga kabataan, ang mga mamamayang Pilipino na fight for what is right, fight for our sovereignty, fight for the international order, fight for our rights. Okay? Tandaan nyo yan. Kung ano pang makuha nyo dito sa mga binabasa natin. Okay? Next. Aside from that, sabi ulit sa GMA News Online, Marcos donates 150 million pesos to Veterans Memorial, I think hospital ito, no? Yung Veterans Memorial Medical Hospital, no? Para daw po sa procurement of a magnetic resonance imaging machine, yung MRI. Walang MRI dyan sa Veterans Memorial Medical Center. Hindi nyo man lang pinahahalagahan ang ating mga kasundaluhan at mga retirado? Kawawa naman yan. Diba? Kailangan pang mag-request ng Pangulo ng 150 million i-donate dyan? Dapat sa Senado. Tingnan nyo tong mga to. Kaya na mga kawawang mga veterano natin, ang mga retiradong uniform personnel. No? Ewan ko lang po dito sa bansang Amerika. Hindi ko po alam ang patakaran dito. Pero dinig-dinig ko lang. Yung mga disabled, ganyan, benefits nila, punta sila sa veteran, kompleto gamit. Dito sa ating bansa, ano ba yan?
No, saka lang makikita ito. Ba't hindi ginawa ng paraan ito ni Pangulong Duterte ninyo dati? Akala ko ba mahal niya ang kanyang mga sundalo? Ano nangyari? Bakit wala tayong MRI pala? Oh, di ba? O, yun lang yung sa akin. O, good job, Mr. President. Okay? Also, mapapabilis tayo mga kababayan. Sa GMA News Online din, meron pong sinabi ang DND, AFP, PNP officials call for unity amid challenges on araw ng kagitingan. O, ito po. So, sabi ni Secretary Gibo Teodoro. Sa pagdiriwang ng 82 na araw, 82 na araw ng kagitingan, ang paggunita natin sa katapangan, serbisyo at sakripisyo ng ating mga veterano ay akma sa temang pagpaparangal sa kagitingan ng mga veterano sa liga na nagkakaisang Pilipino. O, tingnan nyo yung mga mensahe nila, di ba? Ang gaganda. May message of encouragement, may message of hope kay Subiri, may message of aspiration. Di ba? O, may nag-donate pa ang Pangulo. Sabi ng Pangulo, inutusan niya ang DND at ang finance na tignan nyo anong magagawa natin sa mga disabled benefits ng mga kasundaluhan, retirado at veterano. O di ba? Magsilbi nawang inspirasyon ang kanilang kagitingan sa pagkakaisa ng sambayanan at sa pagtugon sa mga hamon ng panahon tungo sa mapayapa, matatag at maunlad na bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Ayan ang sabi ni DND Secretary Gibo Teodoro. Maybe the future President, kung sakasakali lang. No, nandito pa yung mga sinabi ni AFP Chief of Staff at si PNP National Police. No, hindi ko na po babasahin. Puro naman po justice, peace, no, pagkakaisa, no. Yun lang yung aking summation. Now, pupunta po tayo dito sa isang senador na imbis na magbigay ng isang magandang mensahe para sa mga veterano natin, sa mga retirado, kasi kagitingan yan the Day of Valor. Diba? Sa kasundaluhan yata o sa kapulisan, pag binigyan ka ng Medal of Valor, ay nako, matindi ka. Diba? Highest honor po yata yan. No? Itama nyo ako, Mami B, tama mo nga ako kung mali ako. Isa sa highest honor na makuha ng isang sundalo o uniform personnel is the Medal of Valor. Diba? Maski na anong ranggo mo, pag ikaw ay binigyan ng Medal of Valor, tapos kinilala ka, pati yata yung mga higher ups ay sasaludo sa'yo no? Mami B, tama ba? O yung mga retirado dyan ng mga uniform personnel, once na inintroduce ka, they will salute you because they are acknowledging your bravery and your sacrifice. Diba? Tama ba? O mali? O, no? Yung Medal of Valor. Correct nyo ako kung yan ang highest na, no, sa atin. Ngayon, kung itong mga to, si Subiri, si Pangulong Bongbong Marcos, si DND Chief Teodoro, si AFP Chief Browner Jr., si PNP Chief Marbil, nagbigay po ng magagandang mensahe. It's all about our heroes. It's all about our war veterans. It's all about the retired uniform personnel who sacrificed their life for our country. Meron pong isang senador dyan na iba ang kanyang sinasabi. Imbis na magbigay ng magandang mensahe, no? Hindi yung sarili niya ang i-amplify niya, kundi i-amplify niya yung mismong mensahe ng araw ng kagitingan o the Day of Valor, kundi ang ina-amplify niya ay yung sarili niya. Pinupulaan niya yung sinasabi ng kanyang kapatid. O, alam niyo na kung sino yan. Ayan, no? Si Tambalina. Diba? O, ito, pakita ko lang sa inyo yung mensahe niya. It is so cringy. Talaga ba naman? Gawin mo pang ipolitika mo pa ang araw ng kagitingan? Pwede bang sa ibang araw mo na lang yan? Just give one day of respect, of gratitude, and amplify the braveness and sacrifices of our war veterans
who gave their life, yung mga hindi na po nabuhay nung namatay nung panahon ng ikalawang digmaan o anumang digmaan na dumaan sa ating bansa, o sila po ay napadala para po isang contingent at namatay sila doon for the sake of keeping peace and stability. Hindi. Iba ang binigay niya, mga kababayan. Selfish talaga. Tinaon niya pa, meaning, she wants all the attention. Di ba narcissistic yan? Why not put it to rest muna in one day? Be respectful. Pero si Amy Marcos, iba pong ginawa niya. Pinulitika niya na naman. Di ba? It is the travesty of justice for our war veterans who sacrificed their lives for our country and for saving the lives. Di ba? O ano sinasabi niya? Ayan po, tingnan ninyo. Hindi mo naman kailangan magdusa at mamatay para maging magiting. Kailangan mo ay mabuhay. Mabuhay ng patas, marangal at may kabuluhan sa lipunan. Kapag nagawa mo yan, sisikat ang araw ng iyong kagitingan. Tanga. Oo, yung pangalawa, kailangan mo ay mabuhay. Yes, tama yan. However, if you are talking about the uniformed personnel, because this is the day of valor, para po sa kanila yan. Hindi para sa isang civilian yan. Araw ng kagitingan. Diba? O di kaya yung mga civilian na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan at ng bayan at sa mga manunupil. Pero ito, kailangan mo ba ay mabuhay? Yes. Pero the circumstances will change that one. Diba? Bakit nasa gera ba tayo? Bakit ganyan ang pananalita mo? Wala naman tayo sa gera. And nobody wants to go to war, particularly sa China. Kung talagang gusto tayong girahin ng China, they already did that. Diba? Hindi. Takot din sila. Diba? Ang gusto lang ng mga yan, ekonomiya nila, pera to sustain their needs. Diba? Hindi mo naman kailangang magdusa at mamatay para maging magiting. If the circumstances calls for it, and there's no other option, then so be it. Ito ang hindi naintindihan ni Tambalinay. Para lang siya makapagbigay ng kanyang saloobin na isang selfish and narcissistic, itataon niya. Why can you not give it a rest? Give it some other time. No? You are such a biatch. Diba? Kapag nagawa mo yan, sisikat ang araw ng iyong katigtingan. Why you did not say that during the siege of Marawi? Diba? Sabihin mo yan sa mga manamatay na sundalo nagbuwis ng buhay doon sa siege of Marawi, sa mga sundalong lumalaban sa mga insurgents. Diba? Tama, mali. Para lang mapulaan mo yung sinasabi ng kapatid mo, kaya nga sabi ko sa inyo kanina, tandaan nyo to Let us emulate the bravery, the integrity, and resilience of the heroes and heroines of Bataan, so that, like them, we may emerge triumphant in the trials of our time. Diba? Kontrang-kontra. Kailangan mo ay mabuhay. Mabuhay ng patas, marangal at may kabuluhan sa lipunan. Kailan naging patas ang buhay? Kailan naging patas ang buhay, Amy Marcos? Diba? Yung ba, lahat ba tayo pantay-pantay sa lipunan? Even sa Socialist Republic, even sa Communist Republic na mga bansa, meron pa rin dyan mga alta. May mga elitista. Kailan pa magiging pantay ang buhay? Pag sakaling lahat tayo patay na, o hindi na buhay yung patay na, doon lang tayo magiging pantay-pantay. In the reality of life, there's no such thing, everybody is equal. Real talk yan. Diba? Mas sinasabi mo, ito, communist country kami, provision. Bakit kayo nagrarasyon? Bakit may iba dyan? Tingnan nyo sa China. Diba? Yung mga may-ari ng big companies, tiba-tiba sila.
O bakit ganon? Communist sila, sabi nila dapat pantay-pantay tayo. Eh bakit meron pa rin mayayaman? May mahihirap pa rin. Bakit walang may trabaho? Ito, punong-puno ng trabaho. 'Di ba? Ang galing mong magsalita just to malign and viciously attack your brother. 'Di ba? Hindi lang 'yan. Ano ang sabi ni Subiri? 'Di ba? Yung sinasabi ko sa inyo kanina. Panawagan po ito sa atin na isabuhay ang giting at tapang. Giting at tapang. Pero ano sabi ni Jaime? Hindi mo kailangan yan. Ang kailangan mo lang ang mabuhay at mabuhay ng patas. Bakit? Patas ba yung mga insurgents? Patas ba ang mga terorista? Ha, Jaime Marcos? Nasaan ka ba? Nasa lalalan ka? Gago! Ang feeling mo, ha? Nasa takilya ka? You have the flair for dramatics, which is true. Kasi tinaon mo pa sa Day of Valor na kung saan ang dapat ang mga heroes natin, whether they are dead or alive, ang siyang dapat magkaroon ng pansin. Just for a day. Pero kinuha mo pa yon. Ha? Selfish ka. Isa kang biyats, isa kang idiota. Di ba? Ganyan ba ang sinabi, tinuro sa'yo ni Apo Lakay at ni Madam Imelda? I don't think so. You are just a biatch really. 'Di ba? Para lang kontrahin mo ng kontrahin ang kapatid mo. Kontrahin mo yung mga magigiting na leader natin ngayon na talagang nag-isang patriotic, nationalistic. 'Di ba? Ine-echo nila ang kagitingan. You emulate the bravery and the resilience of our progenitors. Oh, nagamit ko na yun, ha, Mami B, ha? Yung ating mga ancestors, our descendants. Di ba? Ano ipapamukha mo? Sasabihin mo sa mga apo mo, wow, mabuhay ka lang ng patas. What the fuck? What the F? Eh kayo nga, ang yaman ninyo. Kung patas, ha? Patas? Tumingin ka. Ano ang porsyento ng mahihirap? Di ba? Eh kayo nga hindi patas eh. Wala namang ginagawang masama sa inyo. Ang Presidente Marcos, hindi kayo lumaban ng patas. Yung mga minions ninyo, panay ang batiko sa Presidente, puro drugs. Labas muna kayo ng totoong ebidensya, hindi yung gawa-gawa sa rekto. Tapos you have the audacity to say, mabuhay ng patas? How? Mabuhay na lang ng patas if there are oppressors? Di ba? Ay, wala kang karapatang humawak ng bandila na yan. Even though you are a Filipino citizen, but you don't have the values of being a Filipino. Traidor ka. Diba? Ito pa yung mahaba niya dyan, mga kababayan, no? Binabatikos niya. Aanhin ang katapangan kung walang balang panlaban. Binabatikos niya ang ating DND, ang ating uniform personnel. Ha? We cannot even ensure the integrity of our weapons and ammunitions production lines. Yet some of us are engaged in warmongering. O ayan daw po, mga warmongerers tayo. Ha? Tingnan nyo to. Failure pala yung ginawa ng ating DND. Ha? Therefore, if there is a failure, why not investigate kung saan napunta ang mga pondong ito? Diba? Pinupulaan mo ang gamit ng mga kasundaluhan? Ha? Hindi daw tayo makapag-produce ng sarili nating weapons? Di ba? Pangpupunla yan sa ating uniform personnel. Ha? Ito pa, sabi niya, oh, this is sad news about basic weapons for our soldiers and policemen. Money is being wasted. Will the lives of our men in uniform be wasted as well? The senator asked amid escalating tensions between the Philippines and China in the West Philippine Sea. Marcos, however, stressed only a meaningful dialogue with China can prevent the situation from further deteriorating. Gago talaga tong tambalina na ito, no? Kaya nga po sabi ko kanina, mga kababayan, doon sa ating isang vlog, no? Sabi ko, isi-save natin tong article na to. Dahil dyan sa sinabi ni Tambalina. Only a meaningful dialogue with China. Tingnan nyo. Ha? Nasaan?
Wala daw tayong, may tapang nga tayo pero wala tayong bala. Totoo ba yan, Mami B? AFP Chief Browner, totoo ba yan? Wala tayong balang panlaban? Di ba, linyahan lang ni Digong yan? Tinatakot tayo para mawala yung ini-echo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano yon? We have to emulate the bravery, the integrity, and resilience of the heroes and heroines of Bataan so that like them, we may emerge triumphant in the trials of our times. Di ba? So therefore, umatras na lang tayo. Isuko na natin kasi wala tayong kasangkapan, wala tayong bala. Wala palang bala. Ano yung pinuputok ng mga kasundaluhan sa pagtugi sa mga insurgents? Di ba? Ano yung mga attack helicopters na binili ni Digong? Hindi ba? Di ba may mga bala yan? Yung mga missile ng eroplano. Ikaw, Senator Amy, just to give your narrative, takutin mo ang mga kapwa mo Pilipino na maging tawaging duwag, huwag magmahal sa sariling bayan, gagawin mo ito? Tapos sasabihin mo, a meaningful dialogue? How many times we made a dialogue with these freaking idiots Chinese? Ha? How many times? 1,000 times. Anong sabi ni Bato? Ha? Senator Amy, anong sabi ni Bato? Hindi tayo pinakikinggan ng China. Binabaliwala tayo ng China. Even your brother. Ito, kaya sabi ko, itabi natin ito eh. Ha? Mga kababayan. Ayan o. Hindi ko po dinidelete tong article na to kasi alam ko magagamit ko eh. Pang sosoplak ko sa kanya. Marcos, Philippines continue to talk with China. O ayan, kapatid mo mismo nagsabi, si PBBM. Continues in a ministerial level, in a sub-ministerial level, and a people-to-people level. Para po hindi ma-escalate into a greater tension yang sa South China Sea. But, if that fails, everything fails, mangyari na ang mangyari, ika nga ni Kibuloy. Ito, pahahapyawan ko lang kayong mga kababayan. Matagal ko na itong isinisave. No? May article akong nabasa dito na sinasabi ng isang political analyst, maybe because of China's yung hard-headed, insolent behavior in the South China Sea, hindi niya kinakilala ang international rule order or rule of law. Maybe the South China Sea or the West Philippine Sea will be the battleground for World War III. Yan po yan, hindi Taiwan. Because of what? Yung paninindigan ng Pangulong Bongbong Marcos. Yung tinatawag ninyong duwag, ha? Mas matapang pa pala sa inyong magaling na Prime Minister na Baal. Na siyang nagbigay ng the same narrative, if you will equate that, sinabi ni Amy, aanhin ang katapangan kung walang balang panlaban. Ibig sabihin, you cannot use the MDT. You cannot count on the Americans even though they verbally said it's an ironclad commitment. Ibig sabihin, baliwala yung mga allies, the like of Japan, the likes of Australia, and those who are supporting us in our quest for our sovereign rights in the West Philippine Sea. Baliwala yan kay Amy. Because the only thing sa kanya ay makipag-meaningful dialogue. What is a meaningful dialogue means to you, Senator Amy? What is a meaningful dialogue with these freaking Chinese? If they don't even know how to do a dialogue with the other countries. Ang alam lang nilang dialogue is about their money. It's about their economy. But in a foreign relationship, they don't know how to talk. Tingnan nyo ha, pumunta yan dito si Xi Jinping. Sino kinausap niya? Mga businessman. Nilalako niya ang bansa niya. But in terms of this arbitral ruling, international rule of law or order, wala, hindi nila alam. Di ba? Nagmamaang-maangan sila. So therefore, where is the meaningful dialogue? When? Di ba nakipag-usap na nga yung ating mga sa DFA, dyan sa Beijing, nung January?
Okay na, cooler heads na. O after that, a week after, or a month after, what happened? Cannoning. Harassment na naman ng Coast Guard. Is there a meaningful dialogue, Senator Amy? When? When is when? Diba? And how far can you go? Diba? Ang kapatid mo naninindigan, bakit hindi mo siya samahan sa laban? At marami kaming sasama sa laban ng kapatid mo dahil kami, mga Pilipino, ewan ko lang sa'yo, baka sinell out mo na ang sarili mo sa China. Diba? Bakit may inaasahan ka ba sa China? Sa darating na eleksyon? Basura mo na ang ang ambisyon mo. Dito pinulaan mo ang AFP. Pinulaan mo ang ating depensa. Sinasabi mo dito, no, ipinamumukha mo sa mga China na wala kaming laban sa inyo. Which is true. Wala kaming laban. Pero wag mo kaming takutin. Ha? Wag mo kaming takutin. Dahil ang mga Pilipino, resolute. Pag inaapi, lalong tumatapang. Di ba sinasabi ni Quiboloy, si Robin Padilla? Bonifacio. Laban kung laban, patay kung patay. Pero we will not be, no, sa manlulupig, di ka pasisiil. Sa'yo, ibinigay mo na. Iniwan mo na yung pambansang awit. Aanhin daw ang katapangan kung walang balang panlaban. May paraan. Hindi po lahat nadadaan sa bala. Ha? Hindi lahat nadadaan sa bala. Kaya wag mo kaming gaguhin. Wag mo kaming takutin. Baka ikaw takot ka na. Di lumabas ka ng bansa, umayaw ka sa Pilipinas. Give up your Filipino citizenship and better yet, go to China. Di ba? Gali ito. Sino man nagsabing makikipaggera tayo? Di ba? Ayan Grabe Sobra. No weapon system, not even the most advanced ones, can stop a war. If that is what some of us want to achieve with the noise. Constant dialogue, not only on the level of our Foreign Affairs Department, Coast Guard, Defense, but also the legislature and the President himself. The architect of the foreign policy and commander-in-chief of armed forces is to key to overcoming the quagmire we are in. Ayun nga However, the other side, no, ay mga sinungaling. The other side is not, yung tinatanggap yung posisyon natin, which is what? Naninindigan tayo sa ating 2016 arbitral ruling. Ayaw nilang ilagay sa writing. They only want shake hands. No. Diba? Ano na? Amy Marcos. Ano gagawin mo? Diba? Sobra nandito pa yan. Dalhin daw sa Southeast Association. Kahit nasaan mo padalhin yan, Senator Amy. Kahit saan mo dalhin ang China, they will not abide with that international rule of law or order kasi meron tayong pinanghahawakan na talo sila. Sabi nga ni Giboy, dalhin nyo sa arbitral. Di ba? Ayun. Wala. Maski na lumapit sila sa ASEAN, di ba sila ang guest natin sa ASEAN? Tuwing merong ASEAN Summit, guest sila? O what? Binobola lang nila ang ASEAN nation. Gumawa nga sila ng yung sa maritime law, pero advantage sa kanila, disadvantage sa Asian. O di ba? Nasaan ang fairness? Nasaan ang patas na sinasabi mo? Mamuhay ng patas? Hindi nga patas yung kabila. Ginagago mo ba kami, Senadora Amy? Wag mong sabihin dito, and again, on this important day, when we pay tribute to the valor of our soldiers, and what I am pressing on with the need for us to revive the self-reliant defense posture program which have long been overdue. Filipinos do not suffer from a lack of talent, skills, but suffer from gross government neglect and a lack of appreciation for the importance of during... anong ginagawa ninyo bilang isang mambabatas? Di ba? Pag na-release nyo na yung budget, you don't have any oversight? Why not follow up? Di ba? Kasi kayo ang pumirma dyan sa budget. You approve the budget, so therefore, dapat may oversight committee. Di ba? Yung sinasabi niya, we are producing M16 rifles, so blah, blah, blah. What happened? Why now? Bakit sa panahon ng kapatid mo? Bakit hindi mo yan diniscuss sa panahon ni Digong? Hindi mo nilabas yung ganitong statement nung panahon ni Digong? Senator ka na nun. Diba? Bakit sa kapatid mo? Bakit? Nasubukan na natin yan at kinaya natin. The problem is we clearly do not walk our talk. Hindi lang dapat sa salita pinaglalaban ng bayan. Mahalagang hindi tayo mabubutasan
pagdating sa gawa. Ikaw na nga nagsabi. Nilabas mo na yung kahinaan natin. Hindi ka pwede pagkatiwalaan. Ayun naman pala, nasubukan na natin, kaya natin. So why a negative? Di ba? Why not? Dapat tulungan mo ang kapatid mo. Kung gusto mo naman palang paunlarin ang depensa ng ating bansa, why not help your brother do it? Why not help the DND do it? Di ba? Hindi yung naglalabas ka ng ganito. Lumalabas dito na mas kinakampihan mo pa ang China, hindi sa sinasabing ayaw mo rin ng gera. No? Ayaw mo rin ng gera, ayaw din namin ng gera. As much possible, China must abide with the international rule of law. Hindi nga sumusunod Saan mo pa dadalhin yan? Dalhin mo sa United Nations, they will not appear. Absentia. Wala. Ano gusto nila? Di ba? Ngayon, nung pinaradahan kayo ng mga allies, US, Japan, Australia, and some more, naduduwag kayo, meron pang balikatan Ano pala yung hawak ng mga kasundaluhan natin? Wala tayong bala, blanco. Props lang. Ano, feeling mo, movie? Di ba mga kababayan? This senator is a biatch. Selfish Ilalabas niya yung ganito, imbis na magbigay na lang ng papuri tapos you sit down with the DND, with your brother, Brad, ito ang kulang natin, ito yung base sa aking pag-aaral. Kung sino man yung nasa komite ng Senado sa defense, tawagin natin, kung si Jinggoy man yan o what, usap tayo to fortify our defense. It's a must, it's a need. Hindi yung ganito, isa sa publiko mo, dinabasa ng mga tsekwa. Tatawanan lang tayo ng tsekwa kasi bakit? Meron silang Manchurian candidate na senador na nakaupo sa ating Senado. Bastos! Biruin mo, kinakaya-kaya niya ang kapatid niya, binubuli niya ang kapatid niya, imbis na suportahan niya, feeling niya siyang presidente. Huwag niyong iboto yan kung sakaling tatakbo yan ng senador sa election, huwag niyo iboto. We campaign against her. No? Maski na Marcos siya, wala siyang galang sa ating Pangulo. Wala siyang galang sa ating mga Pilipino na naninindigan para sa posisyon ng ating Pangulo sa West Philippine Sea. Ayaw natin ng gera. We're not proposing a war. We don't like that. Alam din ng China yan. It's costly. Everything will be costly. Lives, economy, yung pagbangon muli. Di ba? Tingnan nyo nangyayari sa Ukraine? Sa Middle East? Ayaw natin ng ganun. As much possible, we want them to meet halfway. Kaso anong ginagawa ng China? No. After mag-meeting, salaula na naman. Mga traidor. Tulad ng mga tauhan nila, ng mga pro-China, mga traidor at sinungaling. Nakapag-init ng ulo Diba? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.